Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nalalabuan ang isang financial at investment research na makakamit ng Pilipinas ang projected target para sa Gross Domestic Product o GDP ngayong 2023. Sa nirebisang forecast ng Bank of America o BofA Global Research, iniligay nito sa 5.4% ang projection growth para sa GDP ng Pilipinas ngayong taon. Ito'y mas mataas kumpara sa nauna nitong forecast na 4.8%, ngunit mas mababa kumpara sa 6 hanggang 7% ng government target. Isa sa nakikita nitong dahilan ay ang constraints sa budget at fiscal deficit na siyang makauunsyami sa paglawig pa ng surge ng government spending pagsapit ng fourth quarter. Itong third quarter umabot sa 5.7% ang GDP growth ng Pilipinas, dahilan para mag-average sa 5.5% ang paglago ng ekonomiya sa loob ng unang 9 na buwan ng 2023. Kailangang sumampa sa 7.2% ang GDP ng fourth quarter ngayong taon para makamit ang low end ng government target para sa kabuuan ng 2023. Bago ang forecast ng BofA, ilang institusyon na rin ang nag-project ng mas bababang GDP forecast kumpara sa target buwat sa ilang internal at external factors. Sa kabila ng mga konserbatibong forecast, tiwala pa rin ng economic managers na makakamit ng bansa ang target GDP percentage sa huling araw ng 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kaugnay pa rin sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, optimistiko ang Department of Trade and Industry o DTI sa patuloy na paglago ng industriya ng konstruksyon sa bansa sa kabila ng pagtamlay nito sa mga nagdaang taon bunsod ng pandemya. Ayon kay DTI Assistant Secretary Agaton Overo, maganda ang nakikitang projection sa industriya, partikular ang pagiging isa sa pangunahing contributor nito sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Matatandaang nitong third quarter, iniulat ng Philippine Statistics Authority na nasa 14% ang ambag ng konstruksyon mula sa naitalang 5.7% GDP growth. Ani ASEC Overo na tumatayo ring Construction Industry Authority of the Philippines o CIAP alternate chairperson, ang magandang figura ng industriya noong third quarter at magandang forecast dito ay susuporta sa Build Better More Infrastructure program ng pamahalaan na siya namang magbibigay raan para makamit ang 6% growth expansion sa susunod na taon. Samantala, siniguro naman ni ASEC Overo ang patuloy na paghalili ng CIAP sa pamahalaan para matulungan ang construction industry na mapalago pa itong lalo. Ito ay sa pamamagitan ng Philippine Construction Industry Roadmap 2020 to 2023 na siya namang nakaangkla sa United Nations Sustainable Development Goals. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa lokal na pamumuhunan naman, aabot sa lampas 1 bilyong pisong investment pledges ang nakuha ng Iloilo City sa isang business forum. Sa isang panayam, sinabi ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na may commitment na ang Ilonggo homegrown firm na La Filipino Uigonco Group of Companies na 1 bilyong pisong para sa pagtatayo ng feed mill sa lungsod. Bukod sa kumpanya, ilan pang business entities gaya ng SMX Convention Center ang nagpahayag ng interes para sa pagtatayo ng convention center, habang ang Rockwell Land Corporation ay target na mamuhunan para sa mixed-use development. Ayon pa kay Treñas, isa ring pamumuhunan para sa pag-develop ng Iloilo Port Complex ang nakapila sa lungsod. Isinagawa ang forum sa layong makakuha ng karagdagang investments para sa probinsya ng Guimaras at Iloilo. Ang event ay kinoordinahan ng Iloilo Economic Development Foundation sa pakikipagtulungan nito sa Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñalo. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.